Tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng conference room. Ang tanging maririnig ay ang mahinang lagitik ng ballpen ni Alessandro Zamora nang bitiwan niya ito sa ibabaw ng makintab na salamin ng mesa. Isang tunog na kasing lamig ng kanyang boses. "Tapos na tayo, Mr. Diaz." Napasingap ang matandang lalaki sa kabilang dulo ng mesa. Namutla ang kanyang mukha at ang mga mata niya'y puno ng pagmamakaawa. Pero para kay Alex, ang mga emosyong yon ay wala ng halaga. Isa lamang ingay na kailangan niyang patayin. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang mamahaling suit at sinulyapan ang kanyang Patek Philippe. Oras na. "Sir Alex, pakiusap. Bigyan niyo pa po kami ng isa pang pagkakataon." Halos pabulong na sabi ni Mr. Diaz. Basag ang boses. Hindi siya nilingon ni Alex. Tumayo siya at kasabay noon ay tila bumaba ang temperatura sa buong silid. Sa mundo ni Alessandro Zamora, walang lugar ang pangalawang pagkakataon, lalo na para sa mga palpak. Hindi na niya hinintay ang sagot. Bawat hakbang niya palayo sa mesang yon ay isang pako sa kabaong ng kumpanya ni Mr. Diaz. Paglabas niya ng pinto, hindi man lang niya naramdaman ang pananagumpay. Wala. Isang pamilyar na kawalan ng pakiramdam. Para sa kanya, ito ay isa lamang transaksyon. At sa negosyo, laging may nananalo at may natatalo. Siya dapat palagi ang nasa panig ng mga nananalo. Iyon ang tanging batas na kanyang pinaniniwalaan. Malakas ang buhos ng ulan sa labas. Isang malamig na gabi sa siyudad ng Maynila. Ang loob ng kanyang Rolls-Royce ay tahimik at komportable. Isang santuwaryo mula sa ingay at gulo ng kalsada. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga patak ng ulan na humahampas sa bintana, mas lalo niyang naramdaman ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Isang katahimikang nakakabingi. Matagal na siyang sanay mag-isa. Pinili niya ito. Ang pag-iisa ay kalasag. Kapag mag-isa ka, walang makakapanakit sa'yo. Walang makakatraidor. "Sir, grabe po ang traffic sa EDSA. Gusto niyo po bang dumaan na lang tayo sa mas maluwag na ruta?" Tanong ng kanyang driver. "Huwag na. Okay lang." Sagot niya. Ang mga matay nakatuon pa rin sa labas. Sa gitna ng paghinto ng mga sasakyan, isang maliwanag na ilaw mula sa isang convenience store ang umagaw sa kanyang pansin. At doon, sa ilalim ng kulay abo na langit at sa gitna ng rumaragasang ulan, nakita niya ito. Isang batang babae. Hindi siguro hihigit sa 6 o 7 taong gulang. Basa ang kanyang damit na halatang luma na. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha at ang maliliit niyang balikat ay yumanig sa bawat hikbi. Nakatayo siya sa labas ng salaming pinto ng tindahan, nakatingin sa loob na may matinding kalungkutan. Hindi ito problema ni Alex. Araw-araw, libo-libong tao ang naghihirap sa syudad na ito. Hindi niya kayang tulungan ang lahat. At hindi rin niya gusto. Pero may kung anong pumigil sa kanya na alisin ang tingin. Ang itsura ng bata. Ang desperasyon sa munti pagod. Iyon ang unang salitang pumapasok sa isip ni Elara sa tuwing itatapak niya ang kanyang mga paa sa loob ng kanilang maliit na apartment. Pagod ang kanyang mga binti mula sa maghapong pagtayo sa karinderya. Pagod ang kanyang mga kamay sa kakalaban ng damit ng ibang tao. Pagod ang kanyang isip sa kakaisip kung saan kukuha ng pambayad sa upa at pambili ng gamot. Pero sa isang iglap, nawawala ang lahat ng iyon kapag naririnig na niya ang tawag ng kanyang mga anghel. "Mama, andyan na po kayo." Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Ella nang makita niya si Sofia na tumatakbo papalapit sa kanya, kasunod ang marahang paglakad ni Lucas. Agad niyang niyakap ang dalawa at sa init ng kanilang mga katawan, doon siya humuhugot ng lakas. "Kumusta ang mga baby ko?" Malambing niyang tanong habang hinahaplos ang buhok ng kanyang mga anak. Pinakiramdaman niya ang paghinga ni Lucas. Medyo mabilis, medyo mababaw. Isang paalala ng bombang nakaorasan sa dibdib ng kanyang anak. Isang paalala na hindi siya pwedeng mapagod. "Okay lang po, Mama.
Pero si Kuya Lucas, inubo po siya kanina. Sagot ni Sofia, baka sa boses ang pag-aalala. Okay na ako, mahinang sabi ni Lucas, pero hindi nito naitago ang pamumutla sa kanyang mga labi. Hinalikan ni Ella ang noo ng kanyang anak. Magpahinga ka na, anak. May dala si Mama na gamot mo. Habang papunta siya sa kanilang maliit na kusina para kumuha ng tubig, natigilan siya. Sa ibabaw ng kanilang lamesang kinakainan, may mga plastic bag. Hindi pamilyar. Puno ng mga dilata, biskwit, at 2 malalaking karton ng gatas na may tatak na hindi niya kayang bilhin. Kumunot ang noo niya. Tumingin siya kay Sofia na biglang napayuko at pinaglaruan ang dulo ng kanyang damit. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Ella. Sofia, saan galing ang mga ito? Nanginginig ang mga kamay ni Ella habang pinakikinggan niya ang kwento ng kanyang anak. Isang magandang sasakyan, isang lalaking mukhang masungit pero bumili ng lahat ng gusto niya. Gatas para kay Lucas at ang pangako ni Sofia na babayaran niya ang lahat ng yon. Nagsalubong sa dibdib niya ang galit, hiya at takot. Galit dahil sa kapangahasan ng anak na tumanggap ng tulong mula sa estranghero. Takot dahil sa panganib na maaring sinuong nito. At higit sa lahat, hiya. Isang nakakapasong hiya na nalamang may ibang taong nakakita sa kahinaan ng kanilang pamilya, sa desperasyon ng kanyang anak. Hindi mo dapat ginawa yon, Sofia, mariin niyang sabi. Pero nang makita niya ang namumuong luha sa mga mata ng bata, agad siyang lumuhod para magpantay sila. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sorry po, Mama. Umiiyak na sabi ni Sofia. Ayaw ko lang po kasing makitang nahihirapan si Kuya. Bumagsak ang balikat ni Ella. Paano niya magagalit ang isang batang ang tanging hangad lang ay ang kaligtasan ng kanyang kapatid? Shh! Tahan na, sabi niya, habang pinupunasan ang mga luha ni Sofia. Hindi galit si Mama. Pero tandaan mo, hindi tayo tumatanggap ng limos. May dignidad tayo, anak. Tumango si Sofia. Tumingin si Ella sa mga pagkain sa mesa. Utang na loob. Isang bagay na ayaw niyang baunin. Ipinangako niya sa sarili niya mula nang iwan sila ng asawa niya. Natatayo siya sa sarili niyang mga paa. Hindi siya aasa, hindi siya manghihingi. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Kailangan niyang isauli ang bayad. Kailangan niyang harapin ang lalaking yon at ipakita na hindi sila pulubi. Sofia, anong pangalan ng building kung saan mo siya nakita? Parang ibang mundo ang bumungad kay Ella nang tumayo siya sa harap ng isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal. Zamora Corp. Nakaukit ang pangalan sa itim na marmol. Bawat taong pumapasok at lumalabas ay nakasuot ng mga damit na mas mahal pa siguro sa isang buwang upa niya. Napalunok siya. Pakiramdam niya. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na hindi siya bagay sa lugar na yon. Ang kanyang bestida na medyo kupas na, ang kanyang tsinelas na may kaunting putik pa. Para siyang isang basahan sa gitna ng mga mamahaling hiyas. Pero isinantabi niya ang hiya. Inisip niya si Lucas. Inisip niya ang dignidad ng kanilang pamilya. Huminga siya ng malalim at naglakad papasok. Agad siyang hinarang ng isang security guard na sinuri siya mula ulo hanggang paa. Ma'am, saan po ang punta ninyo? Tanong nito. Halata ang pagdududa sa boses. Gusto ko po sanang makausap si Sir. Sagot ni Ella. Hindi sigurado kung ano ang pangalan ng lalaki. Yung may-ari po ng sasakyang itim kagabi. Tinaasan siya ng kilay ng guard. Pasensya na po, ma'am. Pero kailangan niyo po ng appointment. Importante to. May kailangan lang akong ibalik sa kanya. Pagpupumilit ni Ella, habang mahigpit na hawak ang supot na naglalaman ng pinagtagpi-tagping pera. Nang akmang paalisin na siya ng guard, isang boses ng babae ang pumigil dito.
Kuya Roger, hayaan mo na siya. Ako na ang bahala. Isang babaeng nakauniforme ng assistant ang lumapit sa kanya, may ngiti sa labi. Ano po ang maitutulong ko sa inyo, ma'am? Ipinaliwanag ni Ella ang sitwasyon. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng assistant mula sa pagtataka hanggang sa pag-unawa. Sandali lang po, sabi nito at may tinawagan sa telepono. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ito. Sumunod po kayo sa akin. Hinihintay na po kayo ni Sir Alex. Alex, Alessandro Zamora, iyon pala ang pangalan niya. Dinala siya sa isang elevator na tila gawa sa ginto at dumiretso sa pinakatuktok ng gusali. Pagbukas ng pinto, isang opisina na mas malaki pa sa buong apartment nila ang bumungad sa kanya. Ang sahig ay gawa sa kahoy na kumikinang at ang isang buong pader ay salamin. Kitang-kita ang buong syudad sa ibaba. At doon, sa likod ng isang napakalaking mesa na gawa sa itim na marmol, nakaupo si Alessandro Zamora. Mas mukha siyang seryoso at malamig sa personal. Nakatingin siya kay Ella, walang emosyon. Nilakasan ni Ella ang kanyang loob. Naglakad siya palapit. Bawat hakbang ay tila isang pagsubok. Huminto siya sa harap ng mesa. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Kinuha niya mula sa supot ang mga lukot na pera, mga barya at papel na halatang pinag-ipunan. Maingat niyang inilapag ang mga iyon sa ibabaw ng makintab at mamahaling mesa. Ang tunog ng mga barya ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng opisina. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Alex. Ito po ang bayad sa mga pinamili ninyo para sa anak ko. Salamat po, pero hindi po kami tumatanggap ng limos. Tinitigan ni Alex ang pera sa mesa. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Ella. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Inaasahan ni Ella na magagalit ito o iinsultuhin siya. Pero sa halip, marahan itong itinulak pabalik sa kanya ang pera. Hindi ko kailangan ng pera, sabi ni Alex. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Gusto kong tulungan ng anak mo na magpagamot. Pinagmasdan ni Alessandro Zamora ang babaeng nasa harap niya. Si Elara Reyes. Mayroong apoy sa kanyang mga mata. Isang nagbabagang kombinasyon ng pagod at dignidad na hindi pa niya nakikita sa kahit kanino. Ang mga gusgusing pera sa kanyang mesa ay parang isang sampal sa mundong kanyang ginagalawan. Isang paalala na may mga bagay pa ring hindi nabibili o nasusukat ng salapi. Hindi siya nagalit. Sa katunayan, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang kakaibang interes ang naramdaman niya. Hindi ko tinatanggap ang bayad mo. Ulit niya, ang boses ay matatag. Pero sir, itinaas niya ang isang kamay para pigilan ito sa pagsasalita. Bago pa man dumating si Ella sa kanyang opisina, ipinahanap na niya ang lahat ng impormasyon tungkol dito. Isang manipis na folder ang nasa ibabaw ng kanyang mesa kanina pa. Nakasaad doon ang lahat. Ang dalawa nitong trabaho, ang maliit na apartment sa Quezon City, ang kondisyon ng puso ni Lucas, at higit sa lahat, ang malaking utang na iniwan ng lalaking nang iwan sa kanya. Isang kompletong larawan ng paghihirap at katatagan. Mrs. Reyes, panimula niya, pinipiling mabuti ang kanyang mga salita. Alam ko ang sitwasyon ng anak mo, ang sakit niya sa puso, at alam kong kailangan niya ng operasyon na hindi mo kaya. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Ella. Ang tapang ay unti-unting napalitan ng sakit. Napayuko ito. Tila biglang nabalot ng kahihiyan. At iyon ang kinaiinisan ni Alex sa sarili niya. Ang kakayahan niyang hanapin ang kahinaan ng isang tao at gamitin iyon. Sasagutin ko ang lahat ng gastos, diretsong sabi ni Alex. Ang operasyon, ang mga gamot, ang recovery, lahat. Mabilis na nag-angat ng tingin si Ella, ang mga matay ng lalaki sa gulat, na agad na palitan ng pagdududa. Bakit sakit? Anong kapalit? Ngumiti si Alex ng tipid.
Isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Lahat ng bagay ay may presyo, Mrs. Reyes. Tumayo siya at lumakad papunta sa malaking bintanang salamin, tinatanaw ang syudad sa ibaba. Mayroon akong malaking penthouse. Laging walang tao. Malinis, pero walang buhay. Kailangan ko ng isang katiwala. Isang taong mapagkakatiwalaan na maninirahan doon para asikasuhin ang bahay. Humarap siya kay Ella. Iyon ang kapalit. Magtatrabaho ka para sa akin. Ikaw at ang mga anak mo ay titira sa penthouse ko. Ituring mo itong trabaho, hindi tulong. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Tinitigan siya ni Ella na para bang sinusubukan nitong basahin ang pinakatatago niyang intensyon. Nakita niya ang pagtatalo sa loob nito, ang digmaan sa pagitan ng pride at ng pagmamahal ng isang ina. Bigla itong tumawa, isang tawang walang saya. Gagawin niyo akong katulong? Para lang masabi ninyong bayad na ako sa tulong ninyo? Sir? May dignidad ako. Ang boses niya ay basag. Nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. Hindi ako pulubi. Hindi kita ginagawang pulubi, sagot ni Alex. Ang boses ay tumaas ng bahagya. Isang bagay na bihirang mangyari. Binibigyan kita ng isang solusyon. Isang trabaho na may kasamang tirahan at sapat na benepisyo para mailigtas ang buhay ng anak mo. Ano ang masama doon? Napahakbang paatras si Ella. Tila nasaktan sa tindi ng mga salita ni Alex. Nakita niya ang mga luhang namumuo sa gilid ng mga mata nito. Masama. Pabulong nitong sabi. Dahil pakiramdam ko, binibili ninyo hindi lang ang serbisyo ko, kundi pati ang kaluluwa ko. Sa isang iglap, nasaktan si Alex sa narinig, pero mabilis niyang itinago iyon sa likod ng isang malamig na maskara. Bumalik siya sa kanyang mesa at inilapag ang isang kontrata na kanina pa nakahanda. Ito ang kasunduan, sabi niya. Basahin mo. Kung pipirmahan mo yan, bukas na bukas din, maililipat ang anak mo sa pinakamagaling na ospital sa bansa. Kung hindi, nagkibit-balikat siya. Nasa iyo ang desisyon. Alam niyang malupit ito. Pero ito ang tanging paraan na alam niya. Ang lahat ay transaksyon, walang personalan. Pinanood niya si Ella habang dahan-dahan nitong binabasa ang bawat salita sa papel. Nakita niya ang panginginig ng kamay nito. Nakita niya ang pagtulo ng isang butil ng luha sa ibabaw ng papel na agad nitong pinunasan. Isang mahabang sandali ang lumipas. Sa huli, kinuha ni Ella ang ballpen. Huminga siya ng malalim, isang hiningang tila naglalaman ng lahat ng bigat sa mundo. At pumirma siya. Walang emosyon na kinuha ni Alex ang kontrata. Maayos na ang lahat. Ipapasundo ko na lang kayo ng assistant ko mamaya para makalipat na kayo. Hindi sumagot si Ella. Nakayuko lang ito. Ang mga balikat ay walang lakas. Tumayo si Alex at lumabas ng opisina. Hindi na muling lumingon. Hindi niya kayang makita ang itsura ng isang taong pakiramdam niya'y natalo. Nang gabing iyon, personal na sinamahan ni Alex si Ella at ang kanyang mga anak sa penthouse. Habang bumubukas ang pinto ng elevator, nakita niya ang reaksyon sa mukha ng mga bata. Si Sofia ay napanganga sa laki at ganda ng lugar. Si Lucas naman ay tahimik lang na nakatingin sa paligid. Ang mga matay puno ng pagkamangha. Si Ella lang ang hindi nagbago ang ekspresyon, na natili itong blangko, tila isang estatwang walang buhay. Ito ang magiging kwarto ninyo, sabi ni Alex. Itinuturo ang dalawang magkatabing silid. May laman na ang ref, sabihin niyo lang sa assistant ko kung may kailangan pa kayo. Tumango lang si Ella bilang sagot. Naglakad si Alex patungo sa pinto para umalis. Pero bago siya makalabas, narinig niya ang boses ni Sofia. Wow, ang ganda dito. Para tayong nasa palasyo. Napangiti si Alex ng bahagya. Pero nang magtama ang tingin nila ni Ella, agad na nawala ang nangiting iyon. Sa mga mata ng babae, nakita niya ang isang malamig na pader. Isang pader na nagsasabing utang niya ang lahat ng ito. Magpahinga na kayo. Sabi na lang niya at tuluyan ng lumabas.
Nang magsara ang mabigat na pinto sa kanyang likuran, isang malakas na kalabog ang umalingaw sa pasilyo. Isang tunog na nagsasara sa isang kabanata at nagsisimula ng isang bago at hindi tiyak na yugto sa buhay nilang lahat. May mga bagong tunog na sa penthouse ni Alessandro Zamora. Dati, ang tanging naririnig lang niya pag-uwi ay ang ugong ng aircon at ang alingawngaw ng sarili niyang mga hakbang sa sahig na gawa sa kahoy. Ngayon, meron ng mahinang tawanan mula sa sala. May tunog ng mga krayolang gumuguhit sa papel. May boses ni Ella na marahang kumakanta habang naghahanda ng hapunan. Nagbago na rin ang kanyang routine. Dati, magtatrabaho siya hanggang hating gabi dahil wala naman siyang inuuwian. Ngayon, 6:00 pa lang ng gabi, hindi na siya mapakali sa opisina. May kung anong humihila sa kanya pauwi, kagaya ngayon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at agad siyang sinalubong ng amoy ng nilulutong adobo. Sa sahig ng sala, nakita niya si Sofia na seryosong-seryoso sa pagguhit, habang si Lucas naman ay tahimik na nag-aayos ng mga building blocks. "Nandito na ang Tito Alex ninyo!" Masayang sabi ni Sofia nang mapansin siya. "Sir?" Bati naman ni Lucas, laging magalang. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Alex. Isang nangangiting hindi pilit. Lumuhod siya para magpantay sila ng mga bata. "Ano yang ginagawa mo, Sofia?" "Ito po kayo, oh." Sagot nito, ipinapakita ang isang drawing ng isang matangkad na stick figure na may hawak na malaking bag ng pera sa tabi ng isang maliit na bahay. "Kayo po ang hari sa palasyo natin." Natawa si Alex. "At sino naman kiyan?" Turo niya sa isa pang stick figure. "Si Mama po. Siya ang reyna." Sa simpleng salitang iyon, may kung anong mainit na kuryenteng gumapang sa dibdib ni Alex. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan o baka hindi pa niya talaga naramdaman kailanman. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, pinagmasdan niya si Ella. Tahimik itong nagsasandok ng kanin para sa mga bata, ang muka'y payapa sa ilaw ng kusina. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis itong umiwas na para bang may nagawa itong kasalanan. Ang pader sa pagitan nila ay naroon pa rin, pero pakiramdam ni Alex, unti-unti na itong nabibitak. "Masarap," sabi ni Alex matapos matikman ang adobo. "Mas masarap pa sa kahit anong restaurant na nakainan ko." Hindi iyon pambobola. Ang simple at lutong bahay na pagkain na yon ay may lasang hindi kayang tumbasan ng kahit anong 5-star restaurant. Lasa ng tahanan. Nakita niya ang bahagyang pamumula ng pisngi ni Ella. "Salamat po, sir." "Sir." Palagi na lang sir. Gusto sana niyang sabihin na Alex na lang, pero pinigilan niya ang sarili. Alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Kinabukasan, sa Zamra Corp, ang malamig at kalkuladong CEO ay nagbalik. Isang malaking proyekto ang nakasalalay sa meeting na mo ngayong umaga. Isang joint venture na magpapalawak pa lalo sa kanyang imperyo. Ang kailangan na lang ay ang pagdating ng representative mula sa Velasco Holdings, ang kanilang magiging bagong partner. "Papunta na raw sila, Sir Alex," sabi ng kanyang assistant sa intercom. "Good, let me know when they're here." Inayos niya ang mga papeles sa kanyang harap. Handa na siya. Bawat anggulo ng deal ay napag-aralan na niya. Walang puwang para sa pagkakamali. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto ng conference room. Tumayo si Alex bilang paggalang. Isang formal na ngiti ang nakahanda na sa kanyang mga labi. Pero ang ngiting iyon ay agad naglaho. Ang babaeng pumasok ay tila isang aparisyon mula sa kanyang pinakamasamang bangungot. Ang tindig, ang mamahaling damit, ang paraan ng paglakad na puno ng kumpiyansa at ang amoy. Ang pamilyar na amoy ng pabango nito ay tila lason na gumapang sa hangin. Naramdaman ni Alex ang pag-igting ng kanyang panga. Ang mga kamay niya'y ikinuyom sa ilalim ng mesa.
Ngumiti ito sa kanya. Isang nangiting matamis, pero puno ng kamandag. Hello Alex, it's been a long time. Katrina Velasco, ang babaeng minahal niya ng buong buo, ang babaeng tinuring niyang mundo. At ang babaeng iyon din ang walang awang tumraydor sa kanya, na halos magpabagsak sa kumpanyang itinatag ng kanyang ama. Katrina, sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Hindi niya inaasahan ito. Ang Velasco Holdings ay pag-aari ng ama nito, pero hindi niya akalaing ang anak nitong traidor ang ipapadala para sa pinakamalaking deal ng taon. Naupo ito sa tapat niya, ipinatong ang kanyang mga kamay sa mesa at ipinakita ang isang matalim na tingin. I'm the new Vice President for Operations. From now on, you'll be dealing with me directly. Ang buong meeting ay isang malabong panaginip para kay Alex. Ang boses niya ay automatiko, ang utak niya ay gumagana sa corporate mode, pero ang buong diwa niya ay nakaalerto. Pinakikiramdaman niya ang bawat galaw, bawat salita ni Katrina. Alam niyang hindi ito nagbalik para lang sa negosyo. Nang matapos ang meeting at silang dalawa na lang ang natira sa silid, tumayo si Katrina at dahan-dahang lumapit sa kanya. You've done well for yourself, Alex. The lonely king in his castle, sabi nito. Ang boses ay parang seda na may tinatagong patalim. What do you want, Katrina? Diretsong tanong ni Alex. Tumawa ito ng mahina. Isn't it obvious? I want what's best for my company. This deal is important to us. Huminto ito sa harap niya. Napakalapit. But more than that. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. I'm back, Alex. And this time, I'll get everything I deserve. Umalis ito na iniwan si Alex na nakatayo. Ang puso'y tumitibok ng mabilis. Hindi sa pananabik, kundi sa galit. Isang galit na matagal na niyang ibinaon, pero ngayon ay muling nabuhay. Pagbalik niya sa kanyang opisina, isang imbitasyon ang nasa ibabaw ng kanyang mesa. Ang taunang charity ball ng syudad. Isa sa mga event na hindi niya pwedeng palampasin. Binuksan niya ito at nakita ang listahan ng mga major sponsor. Velasco Holdings. Alam niyang pupunta si Katrina. Alam niyang gagawin nito ang lahat para ipakita sa buong mundo na kaya na siya nitong tapatan. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Alex. Isang mapangahas na ideya. Isang paraan para ipakita kay Katrina na hindi na siya ang lalaking dati nitong kilala. Na ang mundo niya ay hindi na umiikot sa mga anino ng nakaraan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang assistant. Carla, sabi niya, ang boses ay puno ng bagong determinasyon. I-cancel mo lahat ng appointments ko bukas ng hapon at kailangan kong maghanap ka ng pinakamagandang damit na babagay kay Mrs. Reyes. Isasama ko siya sa charity ball. Amas. Hindi po pwede, sir. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Elara sa loob ng 10 minuto. Nakatayo siya sa gitna ng sala habang ang personal shopper na pinadala ni Alex ay nakatingin sa kanya na may halong pagtataka at pagkainip. Sa ibabaw ng sofa ay nakalatag ang isang damit na kulay pula. Isang damit na napakaganda na sa sobrang ganda ay natatakot siyang hipuin. Ella? Sabi ni Alex, ang boses ay kalmado pero may diin. Hindi ito pakiusap. Parte ito ng trabaho mo. Kailangan ko ng kasama para sa isang business event. Pero sir, hindi po ako marunong sa mga ganyan. Isa lang po akong kasambahay. Katwiran niya, ang boses ay nanginginig. Ang totoo, hindi lang hiya ang nararamdaman niya, kundi takot. Takot na pumasok sa isang mundo kung saan alam niyang hindi siya kabilang. Sa gabing ito, hindi ka kasambahay, sabi ni Alex. Lumapit ito sa kanya. You will be my companion. At wala akong tatanggaping reklamo. Wala nang nagawa si Ella. Ang titig ni Alex ay tila isang bakal na pumipigil sa kanya na umangal pa. Sa huli, tumango na lang siya. Pakiramdam niya ay dinadala siya ng agos sa isang karagatan na hindi niya alam kung saan patungo.
Nang gabing iyon, habang tinitingnan ni Ella ang kanyang refleksyon sa salamin, hindi niya makilala ang sarili. Ang babae sa salamin ay hindi si Ella Reyes na pagod at puno ng problema. Ang babae sa salamin ay nakasuot ng isang makintab na pulang bestida na yakap ang kanyang katawan sa tamang mga paraan. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bun at ang kanyang mukha ay may magaang na makeup na nagbigay buhay sa kanyang mga mata. Maganda siya at ang pag-iisip na yon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kaba. Nang lumabas siya ng kwarto, nakita niya si Alex na naghihintay malapit sa pinto. Nakasuot ito ng isang itim na tuksedo na lalong nagpatingkad sa kanyang matipunong pangangatawan. Pero ang itsura ni Alex ay hindi ang nakapagpatigil sa paghinga ni Ella, kundi ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Natigilan si Alex. Ang mga mata nito ay bahagyang nanlaki at sa isang iglap, nawala ang malamig na maskara ng CEO. Ang nakita ni Ella ay isang lalaking tila nasilayan, ang isang bagay na hindi niya inaasahan. "You look," simula ni Alex, pero tila hindi nito mahanap ang tamang salita. "Perfect." Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa pisngi ni Ella. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin. "Salamat po, sir." Ang ballroom ng hotel ay parang isang eksena mula sa pelikula. Ang mga naglalakihang chandelier ay kumikinang na parang mga diamante. Ang mga tao ay nakasuot ng magagarang damit at alahas. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at tunog ng mahinang musika mula sa isang string quartet. Pakiramdam ni Ella ay isa siyang maya na napadpad sa pugad ng mga agila. Mahigpit ang kapit niya sa braso ni Alex na para bang ito ang tanging pamilyar na bagay sa lugar na yon. Naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanila, ang mga bulungang sinusundan sila sa bawat hakbang. Sino yang kasama ni Mr. Zamora? Bago niya sigurong girlfriend. Mukhang simple lang. Baka galing sa probinsya. Halata naman. Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Napayuko siya. Gusto na lang niyang magtago. Pero naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Alex sa kanyang kamay. Inilapit nito ang bibig sa kanyang tenga. "Huwag mo silang pansinin." Bulong nito, ang mainit na hininga ay nagdulot ng kilabot sa kanyang buhok. "Sa akin ka lang tumingin." Itinaas ni Alex ang kanyang baba. Gamit ang kanyang daliri, pinipilit siyang salubungin ang kanyang tingin. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang panghuhusga. Ang nakita niya ay isang pahiwatig ng proteksyon. Nang magsimula ang sayawan, dinala siya ni Alex sa gitna ng dance floor. "Hindi po ako marunong," halos pabulong niyang sabi. "Just follow me," sagot ni Alex habang inilalagay ang isang kamay sa kanyang baywang at ang isa ay hawak ang kanyang kamay. Sa simula, naninigas ang katawan ni Ella. Bawat galaw ay alanganin. Pero habang tumatagal, sa ilalim ng gabay ni Alex, nagsimula siyang makasunod sa ritmo. Ang init mula sa kamay ni Alex sa kanyang likod ay tila nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa. Nakatingin lang siya sa mga mata nito at sa mga sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng tao sa paligid. Silang dalawa na lang. Nang matapos ang kanta, nanatili silang nakatayo sa gitna, magkalapit pa rin. Ngumiti si Alex, isang tunay na ngiti. At sa unang pagkakataon, naisip ni Ella na ang nakakatakot na si Alessandro Zamora ay may kakayahan palang maging kaakit-akit. "Kukuha lang ako ng maiinom," sabi ni Ella. Kailangan niya ng sandali para pakalmahin ang kanyang sarili. Tumango si Alex at binitawan siya. Habang naglalakad si Ella papunta sa table ng mga inumin, isang babae ang humarang sa kanyang daraanan. Napakaganda nito. Nakasuot ng isang itim na gown na kumikinang. Ang mga mata nito ay matalim. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa na may bahid ng pagmamaliit. "Excuse me," sabi ni Ella. Ngumiti ang babae, isang ngiting hindi umabot sa mga mata. "You must be new. I've never seen you in these circles before." Oh,"
Sagot ni Ella. Hindi alam kung anong sasabihin. Tumingin ang babae sa direksyon kung nasaan si Alex, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Ella. May kung anong kalkulasyon sa mga mata nito. Dahan-dahan itong lumapit na para bang isang mangangasong papalapit sa kanyang biktima. May pamilyar sa mukha mo, sabi nito. Ang boses ay malambing ngunit may lamig. Hindi po yata. Mabilis na sagot ni Ella. Sigurado ka? Tanong ulit ng babae. Mas lumapit pa. Nagkita na ba tayo? Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng charity ball. Pero hindi maalis sa isip ni Elara ang babaeng nakita niya doon. Ang babaeng nakaitim. Ang paraan nito ng pagtingin sa kanya na para bang isa siyang dumi sa ilalim ng mamahaling sapatos nito. Nagkita na ba tayo? Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sinubukan niyang halungkatin ang kanyang alaala. Pero wala. Nagkita na ba tayo? Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sinubukan niyang halungkatin ang kanyang alaala. Pero wala. Siguro ay nagkamali lang ito ng tao. Isang babaeng kasing ganda at kasing yaman nito. Imposible niyang makalimutan kung nagkita na nga sila. Ipinagsawalang bahala na lang niya ang insidenteng iyon. Ang buhay sa penthouse ay nagpatuloy sa bago nitong normalidad. Si Lucas ay nagsisimula na sa kanyang mga check-up sa ospital. At sa bawat pagbisita, nakikita ni Ella ang pag-asa sa mga mata ng doktor. Si Sofia ay masaya sa bago nilang tirahan kahit na ang tanging kalaro lang niya ay ang kanyang kuya. At si Alex. Si Alex ay nag-iiba. May mga gabi na mas maaga itong umuuwi para lang makipaglaro ng blocks kay Lucas. May mga umaga na nadadatnan niya itong nakatitig lang sa kanya habang naghahanda siya ng almusal. Ang pader sa pagitan nila ay naroon pa rin. Pero may mga pagkakataon tulad noong gabi ng sayawan na pakiramdam ni Ella ay kaya na niyang abutin ang taong nasa likod ng pader na yon. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Sofia sa pagguhit, tumunog ang telepono ng penthouse. Isang bagay na hindi pa nangyayari dati. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Is this Elara Reyes? Tanong ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Formal, malamig, pamilyar. Sino po sila? This is Katrina Velasco. I believe we met at the charity ball. I'd like to meet with you. May mahalaga lang akong sasabihin. Nanlamig ang buong katawan ni Ella. Ang babaeng nakaitim. Paano nito nalaman ang pangalan niya? Paano nito nalaman ang numero ng telepono? Tungkol saan po? It's a personal matter. Let's meet at the Grind Cafe in BGC tomorrow at 2 p.m. Don't be late. Bago pa man makasagot si Ella, ibinaba na nito ang telepono. Kinabukasan, nanginginig ang mga tuhod ni Ella habang pumapasok sa loob ng The Grind Cafe. Ang lugar ay sosyal. Puno ng mga taong mukhang negosyante at mayayaman. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na napadpad sa isang piging. Sa isang sulok, nakaupo na si Katrina. Nakasuot ito ng isang puting-puting business suit. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Para itong isang reyna sa kanyang trono. Sumenyas ito kay Ella na maupo. Salamat sa pagdating, Elara. Panimula ni Katrina. Isang pekeng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Umorder ka na. My treat. Wag na po, salamat. Mabilis na sagot ni Ella. Ano po ang kailangan ninyo sa akin? Tumawa ng mahina si Katrina. Diretso sa punto. I like that. Pero hindi ka ba nagtataka kung paano kita nakilala? Hindi umimik si Ella. Nagpaimbestiga ako tungkol sa'yo. Pagpapatuloy ni Katrina na para bang sinasabi lang niya ang ulam nila kagabi. Alam mo na, kailangan kong malaman kung sino ang bagong alaga ni Alex. Ang salitang alaga ay tumama kay Ella na parang isang sampal. At sa pag-iimbestiga ako, may nalaman akong isang napaka-interesanting bagay. Sabi ni Katrina, dahan-dahang inilabas ang kanyang cellphone. Ang liit talaga ng mundo, ano? Ikinasa nito ang cellphone sa mesa
at ipinakita ang isang litrato. Nag-atubili si Ella na tingnan ito. Tingnan mo, utos ni Katrina. Dahan-dahang ibinaba ni Ella ang kanyang tingin. Ito ay isang litrato ng kasal, isang lalaki at isang babae, nakangiti. Ang babae ay siya, at ang lalaki ay si Marco, ang asawa niyang nang iwan sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ella. Bakit? Bakit may kopya ka niyan? Ngumisi si Katrina, isang nangising puno ng tagumpay at kalupitan. Dahil ang lalaking yan, Elera, ang asawa mo na nagtapon sa'yo na parang basura, ay ang lalaking kasama ko ngayon. Parang isang bombang sumabog sa pandinig ni Ella ang mga salitang yon. Hindi siya makahinga. Ang buong paligid ay umikot. Si Katrina, ang maganda at mayamang babae. Siya ang dahilan. Nakakatawa, di ba? Pagpapatuloy ni Katrina, halatang nasiyahan sa reaksyon ni Ella. Iniwan ka niya para sa akin. At ngayon, sinusubukan mo namang agawin ang lalaking dapat ay sa akin din. Si Alex. Wala akong inaagaw. Nauutal na sabi ni Ella. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Huwag na tayong maglokohan, sabi ni Katrina. Ang boses ay biglang naging matalim. Nakikita ko kung paano kanya tingnan. At nakikita ko kung paano ka nagpapanggap na mahina para makuha ang awa niya. Kinuha ni Katrina ang cellphone at nag-swipe. Isang bagong litrato ang ipinakita nito. Isang litrato ni Katrina at Marco, masaya silang magkayakap sa harap ng isang magandang beach house, ang buhay na ipinagkait kay Ella at sa kanyang mga anak. Iyon na ang huling pako. Gumuho ang mundo ni Ella. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng hirap na tiniis niya sa loob ng maraming taon ay bumalik lahat sa isang iglap. Itinago ni Katrina ang kanyang cellphone. Inayos niya ang kanyang damit at tumingin kay Ella na may pagbabanta sa mga mata. Gusto kong malaman mo ito para maintindihan mo kung nasaan ka lulugar. Sabi nito, ang boses ay malamig at walang awa. Layuan mo si Alex. Iwanan mo siya at ang mga anak mo. Umalis kayo sa buhay niya. Kung hindi, huminto ito at sumandal, tinititigan si Ella na para bang isa lang itong insekto na handa na niyang durugin. Kung hindi, sisirain ko hindi lang ang buhay mo, kundi pati na rin ang buhay ng mga anak mo. May malamig na hangin na umiihip sa loob ng penthouse. Hindi ito ang lamig na galing sa aircon. Ito ay isang lamig na nagmumula sa katahimikan. Isang katahimikang mabigat at hindi komportable. Ilang araw ng ganito. Simula nang bumalik si Ella, mula sa kung saan man ito pumunta noong isang hapon, nagbago ang lahat. Nawala ang mga ngiti. Nawala ang mga kwentuhan. Nawala ang pakiramdam ng tahanan. Umuwi si Alex isang gabi. Dala-dala ang isang laruang eroplano para kay Lucas, pero imbes na ang masayang pamilya na inaasahan niya, isang blangkong pader ang sumalubong sa kanya. Si Ella ay agad umiwas ng tingin nang makita siya. Ella, anong ulam? Tanong niya. Sinusubukang maging normal. Sinigang po, sir. Sagot nito. Hindi man lang siya tinitingnan. Abala sa pag-aayos ng mesa. Tinulungan ka ba ni Sofia? Opo, sir. Si Lucas, uminom na ba ng gamot? Opo, sir. Opo, sir. Paulit-ulit. Ang bawat salita ay formal, malayo, at tila isang harang na itinatayo nito sa pagitan nilang dalawa. Nang hapong yon, sinubukan niyang kausapin ito habang nagkakape siya, pero nagdahilan itong may tatapusin sa kusina. Sinubukan niyang hintayin ito sa sala, pero dumiretso ito sa kwarto kasama ang mga bata. Pakiramdam ni Alex para siyang bumalik sa dati. Ang hari sa kanyang malungkot at tahimik na kastilyo. At hindi niya gusto ang pakiramdam na yon. Hindi na. Sa isang business meeting kinabukasan, lalong sumama ang timpla ni Alex. Kaharap na naman niya si Katrina, pero ngayon may kakaibang nangiti sa mga labi nito. Isang nangiting tila may alam na hindi niya alam.
Habang pinag-uusapan nila ang mga numero at projection, biglang nagbago ang usapan ni Katrina. "You know, Alex," panimula nito, habang umiikot ang ballpen sa kanyang mga daliri. "My other business partner recently had a very unfortunate experience." Tumingin sa kanya si Katrina, ang mga matay puno ng pekeng awa. "He fell for this woman, a single mother with a sad story. He gave her everything, a house, money, paid for her child's medical bills. He thought he was saving her." Naramdaman ni Alex ang pag-igting ng hangin sa silid. Then one day, pagpapatuloy ni Katrina, he found out she was just using him. Ang galing niyang umarte, iyak-iyak pa. But in the end, it was all about the money. Kawawa naman. Some women are just born to be parasites. Para siyang sinaksak. Ang bawat salita ni Katrina ay tila isang palasong may lason na eksaktong tumama sa kanyang pinakamatagal ng sugat. Ang alaala ng sarili niyang nakaraan, ang pagtuklas niya sa panloloko ni Katrina ay bumalik na parang isang alon. Single mother, sad story, medical bills, pera. Ang mga salita ay umikot sa kanyang isipan, naghahasik ng lason ng pagdududa. Hindi ganoon si Ella. Iba si Ella. Pero bakit ito biglang nagbago? Bakit ito umiiwas? Nang gabing iyon, hindi na nakatiis si Alex. Hinintay niyang makatulog ang mga bata. Inabangan niya si Ella na lumabas mula sa kwarto. Nakita niya ito sa kusina, naghuhugas ng mga plato. Nilapitan niya ito. "Ella, kailangan nating mag-usap." Natigilan si Ella, pero hindi ito lumingon. "Gabi na po, sir. Pagod na po ako. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung anong problema." Maring sabi ni Alex. Dahan-dahang humarap si Ella sa kanya. Sa dilim ng kusina, nakita niya ang pamumugto ng mga mata nito. Umiiyak na naman ito. Pero ngayon, imbes na awa, isang usbong ng inis ang naramdaman ni Alex. "Ano ba talagang nangyayari?" tanong niya. Ang boses ay puno ng pagtitimpi. "May nagawa ba akong mali? May nasabi ba ako? Bakit ka umiiwas sa akin?" Umiling lang si Ella. Ang mga luha ay nagsimula ng pumatak. Wala po, sir." "Huwag mo akong sagutin ng ganyan," sigaw ni Alex. Hindi na napigilan ang sarili. "Alam kong may problema. At kung hindi mo sasabihin sa akin, paano ko malalaman?" Napahikbi si Ella. Hindi mo maiintindihan ang mga salitang iyon. Hindi mo maiintindihan. Para itong gasolinang ibinuhos sa apoy ng kanyang pagdududa. Ang laso na itinanim ni Katrina ay biglang kumalat sa buong sistema niya. Ang sakit ng nakaraan at ang pagkalito sa kasalukuyan ay nagsanib. Ang mukha ni Ella na umiiyak ay biglang naging mukha ni Katrina noon. Umiiyak din habang nahuhuli niya itong nagnanakaw sa kumpanya. Naging blanko ang isip ni Alex. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang isang pamilyar na pattern ng panloloko. Lumapit siya kay Ella. Ang mga matay nanlilisik sa galit at sakit. "Hindi ko maiintindihan. O ayaw mong ipaintindi dahil may tinatago ka?" Wala. "Talaga ba?" tanong ni Alex. Ang boses ay bumaba, naging mapanganib. "Sabihin mo sa akin, Ella. Mula nang dumating ka sa buhay ko, lahat ng problema mo nasolusyunan. 'Di ba? Ang anak mo, nagagamot na. May maayos na kayong tinitirhan. Wala ka ng utang na iniisip. Lahat dahil sa akin." Bawat salita niya ay isang patalim. Nakita niya ang sakit sa mukha ni Ella, pero hindi siya tumigil. "Masaya ka na ba? Ito ba ang plano mo mula sa simula?" tanong niya. Ang huling hibla ng kanyang tiwala ay naputol na. "Pera lang ba talaga ang habol mo?" Pak! Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Naramdaman ni Alex ang hapdi sa kanyang pisngi bago pa man maproseso ng utak niya ang nangyari. Sinampal siya ni Ella. Nakatayo silang dalawa, parehong gulat, parehong hindi makahinga.
Nakita ni Alex ang kakaha, ang takot at pagsisisi sa mga mata ni Ella matapos nitong gawin iyon. At nakita niya sa mga mata nito ang refleksyon ng sarili niyang itsura. Isang halimaw na binuo ng sarili niyang mga demonyo. Ang sakit ng sampal sa pisngi ni Alex ay walang-wala kumpara sa sakit na naramdaman ni Elara sa kanyang puso. Nanginginig ang kamay niyang idinapo sa sariling bibig, hindi makapaniwala sa nagawa niya. Ang mga salita ni Alex ay parang asidong bumuhos sa kanyang kaluluwa. Tinunaw ang lahat ng natitira niyang lakas. Pera lang ba talaga ang habol mo? Sa lahat ng hirap na dinanas niya, sa lahat ng pagtitiis, sa lahat ng gabing hindi siya natutulog kakaisip sa kalagayan ng kanyang mga anak, iyon ang tingin sa kanya ng lalaking nagsimula niyang pagkatiwalaan. Sorry! Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, isang pabulong na puno ng sakit. Hindi umimik si Alex. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang mga matay puno ng galit, pagkalito, at isang emosyon na hindi niya mabasa. Pagkatapos ay walang salitang tumalikod ito at pumasok sa sarili nitong kwarto. Ang malakas na pagsara ng pinto ay hudyat ng tuluyang pagguho ng anumang namamagitan sa kanila. Naiwan si Elara sa gitna ng dilim, nanginginig, basag. Ang mga salita ni Katrina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi kanya kayang protektahan. Ngayon, naintindihan na niya. Ang pinakamatinding kalaban ay hindi si Katrina, kundi ang mga demonyo sa loob ni Alex at ang sarili niyang kahinaan. Isa siyang gulo, isang problema, isang pabigat sa buhay ng lalaki. Kailangan na niyang umalis. Kinabukasan, maagang gumising si Ella. Bago pa man sumikat ang araw, inayos na niya ang kanilang mga gamit sa 2 lumang bag. Ginising niya ang kanyang mga anak. Mama, saan po tayo pupunta? Tanong ni Sofia. Kinukusot pa ang mga mata. Mamamasyal lang tayo, anak. Pagsisinungaling niya, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Dahan-dahan silang lumabas ng penthouse. Bawat hakbang palayo ay parang may humihila sa kanyang paatras. Iniwan niya ang susi sa ibabaw ng coffee table. At sa tabi nito, isang maliit na papel kung saan nakasulat ang 3 salita. Salamat sa lahat. Nang makalabas sila ng gusali, isang bagong takot ang sumalubong sa kanila. 2 lalaking nakatayo. Malapit sa entrance ang biglang humarang sa kanilang daraanan. Ang kanilang mga mukha ay pamilyar sa isang masamang paraan. Malalaki ang katawan, may mga tattoo, at ang kanilang mga matay mapanuri at mapanganib. Sila ang mga inutusan ng pinagkakautangan ni Marco, ang mga taong ilang buwan na niyang tinataguan. Aba. Tingnan mo nga naman, Berto, sabi ng isa. Isang mapanuyang nangisi ang nasa labi. Nagpakasarap na pala sa magandang building ang mag-inang ito. Oo nga, Tisoy. Akala ko ba mahirap ka lang, ha? Sabi ng isa pa. Idinuldol ang daliri sa balikat ni Ella. Nasaan na ang bayad mo sa amo namin? Napaatras si Ella. Itinago ang mga anak sa kanyang likuran. Wala akong pera. Pakiusap. Huwag dito. Huwag dito? Bakit? Nahihiya ka sa mga bago mong kapitbahay na mayayaman. Tumawa ng malakas ang lalaki. Umaalingaw-ngaw sa tahimik na lobby ng umaga. Bayaran mo ang utang mo! Ang sigaw nito ay umakit sa atensyon ng guard at ng ilang residente na dumaraan. Nagsimula ng magbulungan ng mga tao. Naramdaman ni Ella ang kanilang mga mapanghusgang tingin. Wala po akong ibabayad. Umiiyak na, sabi ni Ella. Hinawakan ng isang lalaki ang braso ni Sofia. Kung wala kang pera, baka itong anak mo na lang ang kunin namin. Huwag! Sigaw ni Ella. Desperadong niyakap ang kanyang mga anak. Nagsimula ng magkagulo. Dumating ang mga security guard ng building. Sinusubukang awatin ang mga lalaki, ngunit matitigas ang mga ito. Hindi kami alis hanggat hindi niyo kami binabayaran. Sa gitna ng kaguluhan, isang magarang kotse ang huminto sa harap ng lobby.
Bumaba mula rito si Katrina Velasco, nakasuot ng pang-opisina na para bang napadaan lang. Naglakad ito palapit na may pag-aalala sa mukha. Isang perpektong maskara para sa isang demonyo. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang boses ay puno ng awtoridad. Nang makita niya si Ella at ang mga bata na umiiyak, ang kanyang mukha ay nagpakita ng gulat. Oh my God, Elara! Anong problema? Sino ka ba, miss? Tanong ng isa sa mga goons. Magkano ang utang niya? Diretsong tanong ni Katrina, hindi pinansin ang tanong ng lalaki. 50,000! Walang pag-aalinlangang binuksan ni Katrina ang kanyang mamahaling bag. Kumuha ng isang makapal na bundle ng pera at inabot sa mga lalaki. Here's 60,000 para sa abala. Now, get out of my sight and never bother this family again. Natulala ang mga lalaki, kinuha ang pera at nagmamadaling umalis. Natahimik ang lobby. Ang lahat ay nakatingin kay Katrina, ang bayaning tagapagligtas. Lumapit si Katrina kay Ella, na nakaluhod na sa sahig at yakap-yakap ang nanginginig na mga anak. Hinaplos ni Katrina ang buhok ni Sofia. Are you okay, sweetie? Malambing niyang tanong. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ella. Ang mga mata niya ay puno ng pekeng awa. Pero ang isang halos hindi mahahalata, matagumpay na ngisi ay sumilay sa kanyang mga labi. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tenga ni Ella. Sapat lang para siya ang makarinig. See? Bulong nito. Hindi kanya kayang protektahan. Ako lang. Ang mga salitang iyon ay ang huling dagok. Natalo na si Ella. Ang kanyang dignidad, ang kanyang pag-asa, lahat ay dinurog sa harap ng maraming tao. Siya ay isang pabigat, isang kahihiyan, isang panganib hindi lang kay Alex, kundi pati na rin sa sarili niyang mga anak. Tumayo si Ella, hinila ang kanyang mga anak, at kinuha ang kanilang mga bag. Hindi niya tinignan si Katrina, hindi niya tinignan ang mga taong nakatingin sa kanya. Naglakad siya palayo, bawat hakbang ay isang pag-amin ng kanyang pagkatalo. Sumakay siya sa unang taxi na nakita niya, walang tiyak na patutunguhan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang mawala. Pag-uwi ni Alex ng tanghaling iyon, pagkatapos ng isang gabing hindi siya nakatulog dahil sa pagsisisi, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Walang amoy ng nilulutong pagkain. Walang tunog ng tawanan ng mga bata. Nilibot niya ang buong penthouse. Walang tao. Ang mga kwarto ay malinis na para bang walang nakatira doon. At sa ibabaw ng coffee table, nakita niya ito. Ang susi at ang isang pirasong papel na may 3 salita. Salamat sa lahat. Parang gumuho ang sahig sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Wala na sila. Iniwan na siya. Ang katahimikan sa penthouse ay parang isang pisikal na bagay. Isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya, sumasakal sa kanya. Nakatayo si Alex sa gitna ng sala, hawak ang piraso ng papel. 3 salita. Salamat sa lahat. Isang magalang na paalam, isang formal na sampal na mas masakit pa sa ginawa ni Ella kagabi. Ang unang pumasok sa isip niya ay pagtanggi. Baka na-grocery lang, baka namasyal lang. Pero alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi na sila babalik. Isang nag-aalab na gulat ang mabilis na naging purong sindak. Parang may kung anong malaking butas ang biglang bumukas sa kanyang dibdib. Hinigop ang lahat ng hangin. Lumabo ang kanyang paningin. Ang napakalaking penthouse na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay naging isa ng malamig at malawak na kulungan. Hindi! Bulong niya sa sarili. Hindi pwede. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga daliri habang dinadial ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Carla! Sigaw niya sa telepono. Hindi na sinubukang itago ang gulat sa kanyang boses. Umalis sila.
Si Ella at ang mga bata, wala na sila. Sir, anong pong ibig ninyong sabihin? Gawin mo ang lahat. Utos niya habang naglalakad-lakad na parang isang hayop sa loob ng hawla. Tumawag ka ng private investigators. Lahat ng resources ng kumpanya gamitin mo. I-check nyo lahat ng bus station, lahat ng airport. Hanapin nyo sila. Ngayon na. Ibinaba niya ang tawag at sinabunutan ang sariling buhok. Anong nagawa ko? Ang tanong ay paulit-ulit na tumatambol sa kanyang isipan, kasabay ng alaala ng huli nilang pag-uusap. Ang masasakit na salitang binitiwan niya, ang itsura ng pagkasuklam sa sarili sa mukha ni Ella matapos siyang sampalin. Siya ang may kasalanan. Itinaboy niya ang tanging mga tao na nagparamdam sa kanya ng init sa loob ng maraming taon. Lumipas ang ilang oras na parang mga araw. Hindi mapakali si Alex. Bawat minuto ng paghihintay ay isang uri ng torture. Sa wakas, tumawag si Carla. Sir, nakuha ko na po ang CCTV footage mula sa lobby kaninang umaga. I-send mo sa akin now. Nang matanggap niya ang video file, agad niya itong pinanood. Nakita niya si Ella at ang mga bata na tahimik na lumalabas ng elevator, dala ang kanilang mga bag. Ang puso niya ay parang pinipiga, pero ang sumunod na eksena ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakita niya ang dalawang lalaki na humarang sa kanila, ang takot sa mukha ni Ella, ang pagsigaw, ang pag-iyak ng mga bata, ang gulo. At sa gitna ng lahat ng yon, nakita niya si Katrina, papalapit na parang isang anghel na tagapagligtas. Nakita niya itong nag-abot ng pera. Nakita niya itong may ibinulong kay Ella. At nakita niya ang ekspresyon sa mukha ni Katrina pagkatapos, isang panandaliang nangisi ng tagumpay bago ito bumalik sa pagkukunwaring nag-aalala. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Alex, ang lahat ay biglang luminaw. Ang kwento ni Katrina tungkol sa single mother, ang pagbabago ng ugali ni Ella, ang gulo sa lobby, ang perpektong tiyempo ng pagdating ni Katrina. Ito ay isang bitag, isang perpektong pagkakatayong bitag. At siya, si Alessandro Zamora, na kinikilalang henyo sa negosyo, ay nahulog dito nang walang kaalam-alam. Carla, sabi niya sa telepono, ang boses niya ngayon ay mapanganib na kalmado. Alamin mo kung sino ang mga lalaking yon at alamin mo kung kaninong account galing ang ipinambayad sa kanila. I want a report in 1 hour. Hindi na niya kinailangan maghintay ng 1 oras. Makalipas ang 30 minuto, dumating ang email. Ang mga lalaki ay kilalang goons na nagtatrabaho sa isang loan shark at ang utang ay binayaran ni Katrina Velasco sa pamamagitan ng isang dummy account. Napapikit si Alex ng mariin. Idiota. Tanga. Nagpadala siya sa lason ng kanyang nakaraan. Ginamit ni Katrina ang sarili niyang mga demonyo laban sa kanya. At sa proseso, nawasak niya si Ella. Ang babaeng ang tanging kasalanan lang ay ang subukang mabuhay ng may dignidad. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Hindi na niya gagamitin ang kanyang mga private investigator. Kailangan niyang gawin ito sa sarili niyang paraan. Kailangan niyang maintindihan. Nagmaneho siya papunta sa luma nilang address sa Quezon City. Ang makipot na eskinita, ang magulong paligid, ang amoy ng ordinaryong buhay. Lahat ay sumampal sa kanya. Dito nabuhay si Ella. Dito niya pinalaki ang kanyang mga anak ng mag-isa sa gitna ng hirap. At mas pinili pa nitong bumalik dito kaysa manatili sa isang palasyong salamin kasama ang isang halimaw na tulad niya. Nagtanong-tanong siya sa mga tindahan. Sa simula, lahat ay nagdududa sa kanya. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling damit at nagmamaneho ng sports car sa kanilang lugar. Sa huli, isang matandang babae sa isang maliit na karinderya ang nakausap niya. Si Aling Marisol, ang matalik na kaibigan ni Ella. Ano ang kailangan mo sa kanya? Tanong nito.
Mataray ang boses. Protektibo. Kailangan ko po siyang mahanap. Nagkamali po ako. Sabi ni Alex, ibinaba ang lahat ng kanyang pride. Ako po ang dahilan kung bakit siya umalis. At kailangan kong itama iyon. Nakita siguro ni Aling Marisol ang sinseridad o desperasyon sa kanyang mga mata. Bumuntong hininga ito. Alam mo, iho, sabi nito, matapang na babae yang si Ella, pero lahat ng tao napupuno. Kapag gipit na si Ella at pakiramdam niya wala nang natitira sa kanya dito sa Maynila, iisa lang ang tinatakbuhan niya. Saan po? Halos pabulong na tanong ni Alex. Umuuwi yan sa probinsya ng nanay niya, sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat sa Batangas. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Alex. Nagmaneho siya papuntang Batangas. Ang pag-asa at takot ay naglalaban sa kanyang dibdib. Nang makarating siya sa maliit na bayang sinabi ni Aling Marisol, pakiramdam niya ay napunta siya sa ibang panahon. Tahimik. Simple. Ang hangin ay amoy dagat. Nagtanong-tanong siya. Ipinakita ang litrato ni Ella sa kanyang telepono. Itinuro siya ng isang mangingisda sa isang maliit na kainan sa tabi ng kalsada. Ilang metro lang mula sa dalampasigan. Marivic's Eatery. Basa niya sa kupas na karatula. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa malayo at naglakad. At doon, sa likod ng isang screen na bintana, nakita niya sila. Si Sofia ay nagpupunas ng mesa. Si Lucas ay nag-aayos ng mga bote ng soft drinks. At si Ella, nakatayo ito sa likod ng counter. Ang buhok niya ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Suot niya ay isang lumang t-shirt at apron. Pagod ang kanyang mukha, pero may determinasyon sa bawat galaw niya habang naghihiwa ng mga gulay. Nanatili si Alex sa kabilang kalsada, nakatago sa anino ng isang puno ng niyog. Pinanood niya ang babaeng sinaktan niya ng husto. Ang babaeng mas piniling magbanat ng buto sa ilalim ng init ng araw kaysa tanggapin ang perang kaya niyang ibigay. Hindi siya nasaktan, hindi siya nainis. Sa halip, isang napakatinding paghanga ang naramdaman niya. At sa sandaling iyon, alam na niya. Hindi niya hahanapin si Ella para lang iligtas ito. Hahanapin niya ito para humingi ng tawad at para patunayan na karapat-dapat siya sa babaeng iyon na mas matatag pa sa anumang gusaling ipinatayo niya. Hindi agad nilapitan ni Alex si Ella. Ang makita itong ligtas at buo, kahit na halatang nahihirapan, ay sapat na sa ngayon. Mayroon pa siyang kailangang tapusin. Isang halimaw ang kailangan niyang harapin. Isang lason ang kailangan niyang tanggalin, hindi lang sa buhay niya, kundi pati na rin sa buhay ni Ella. Bumalik siya sa Maynila ng gabing iyon, ang kanyang isipan ay kasing talim. Ng isang bagong hasang patalim. Wala nang bahid ng pagdududa, wala nang anino ng nakaraan, tanging isang malamig at determinadong galit. Kinaumagahan, ipinatawag niya ang isang emergency board meeting sa Zamora Corp. Ang dahilan, critical integrity issues regarding the Velasco Holdings partnership. Ang balita ay mabilis na kumalat, nagdulot ng alon ng kaba at espekulasyon. Isinama niya sa imbitasyon ang kanyang ama, ang retiradong si Mr. Ricardo Zamora, na bihirang magpakita sa kumpanya, ngunit ang salita ay batas pa rin. Nang pumasok si Alex sa conference room, nandoon na silang lahat, ang mga board members, ang kanyang ama na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, at si Katrina. Nakaupo si Katrina na puno ng kumpiyansa, isang bahagyang mapanuyang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Halatang iniisip niyang ito ay tungkol lang sa mga numero o logistics ng proyekto. Good morning, Alex. This is a surprise. Bati nito, ang boses ay parang pulot. I hope this is important. I canceled 3 meetings for this. Hindi siya pinansin ni Alex. Umupo siya sa kanyang silya sa kabisera. Pindot niya ang isang button at ang malaking screen sa likod niya ay umilaw. Good morning, everyone. Panimula ni Alex, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong silid.
I called this meeting to present my final recommendation regarding our joint venture with Velasco Holdings. Tumingin siya diretso kay Katrina. My recommendation is to terminate the partnership immediately. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Nagulat si Katrina. Ang ngiti ay nawala sa kanyang mukha. What? On what grounds? Our proposal is solid. The numbers are perfect. The numbers are perfect. Sa ngayon ni Alex, but the foundation is rotten. Sa isang senyas niya sa kanyang assistant, ang unang ebidensya ay lumabas sa screen. Isang kopya ng bank transfer mula sa isang offshore account papunta sa account ng dalawang kilalang goons. These men caused the public disturbance at my private residence a few days ago. Paliwanag ni Alex. They harassed a member of my household, a single mother and her 2 children. Nagsimulang mamutla si Katrina. At first, I thought it was just a simple case of debt collection. Pagpapatuloy ni Alex, habang ipinapakita ang susunod na slide, ang larawan ng dalawang lalaki. But I found it strange. How did they know where she lived? Who tipped them off? Ang susunod na slide ay isang diagram na nagpapakita ng koneksyon. Ang dummy account na ginamit para bayaran ang mga goons ay direktang nakalink sa isang personal assistant ni Katrina Velasco. What is the meaning of this, Alex? Are you accusing me of something? Nanginginig na sabi ni Katrina. Sinusubukang panatilihin ang kanyang composure. I'm not accusing you, sagot ni Alex. I'm stating facts. Huminga siya ng malalim. Oras na para sa huling baraha. But the bigger question is, why? Why would Miss Velasco go to such lengths to harass an innocent woman? Tumingin si Alex sa kanyang ama, pagkatapos ay sa buong board. Because this isn't just about business. This is a personal vendetta. Miss Velasco has a direct connection to the man who abandoned this woman and her children, a man named Marco Reyes. Ang huling slide ay lumabas sa screen. Isang litrato. Ang litrato na ipinakita ni Katrina kay Ella sa coffee shop. Si Katrina at si Marco masayang magkayakap sa isang beach. Marco Reyes is Miss Velasco's current lover. Deklara ni Alex, ang bawat salita ay tumatama na parang isang martilyo. She deliberately orchestrated that attack to terrorize, humiliate, and drive away an innocent family, all because of personal jealousy. She used company resources to fund this personal vendetta. She put the name of Zamora Corp at risk. Hindi na makapagsalita si Katrina. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng gulat at galit. Para siyang isang ahas na nahuli at nawalan ng kamandag. This is absurd. Lies. You can't prove any of it. Sigaw niya. Oh, but I can. Sabi ni Alex. Pinindot niya ang isang huling button. Isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa silid. Layuan mo si Alex? Kung hindi, sisirain ko hindi lang ang buhay mo, kundi pati na rin ang buhay ng mga anak mo. Ang boses ni Katrina, malamig at malinaw. Lihim na ni-record ng assistant ni Alex na nagpanggap na waiter sa katabing mesa sa coffee shop. Tapos na ang laro. Tumayo ang ama ni Alex, si Don Ricardo Zamora. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, pero ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Miss Velasco, sabi ng matanda. Ang boses ay puno ng awtoridad na hindi matitinag. Zamora Corporation values integrity above all else. We do not do business with people who lack basic human decency. The partnership is terminated, effective now. Please escort yourself out of my building. Natalo si Katrina sa harap ng lahat. Ang kanyang karera, ang kanyang reputasyon, lahat ay gumuho sa loob lang ng ilang minuto. Tumayo siya, nanginginig sa galit. Tinitigan niya si Alex, ang mga matay puno ng sukdulan na pagkamuhi. You will regret this, Alex, banta niya. Sumagot si Alex, hindi sa galit, kundi sa isang uri ng malamig na awa. You didn't just lose a deal, Katrina. You lost your humanity. Pinanood niya itong maglakad palabas ng conference room, isang talunang reyna na inalisan ng korona.
Nang magsara ang pinto, hinarap ni Alex ang board. I apologize for this mess. I will handle the fallout. Walang tumutol. Nang matapos ang lahat at nag-iisa na lang siya sa silid, sumandal si Alex sa kanyang upuan. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ang bigat ng mga nangyari. Tapos na. Ang multo ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng nailibing. Tumayo siya. Kinuha ang kanyang car keys. Lumabas siya ng gusali. Hindi na lumingon pa. Sumakay siya sa kanyang sasakyan. Saan po tayo, sir? Tanong ng kanyang driver. Tumingin si Alex sa daan, sa direksyon ng timog. Isang maliit at payapang bayan sa tabi ng dagat ang nasa kanyang isipan. Dalhin mo ako sa kanya. Ang buhay sa Batangas ay simple. Mahirap, pero simple. Ang bawat araw para kay Elara ay may pare-parehong ritmo. Gigising bago pa sumikat ang araw para mamalengke, maghahanda ng mga lulutuin para sa karinderya ng kanyang tiyahin, at maghapong magsisilbi sa mga customer. Ang sakit sa kanyang likod ay palaging nariyan at ang mga kalyo sa kanyang kamay ay kumakapal. Pero sa bawat pagod, may kapayapaan. Dito, walang nakakakilala sa kanya. Dito, isa lang siyang ordinaryong babae na nagsisikap para sa kanyang mga anak. Ang dagat na ilang hakbang lang mula sa kanilang tinitirhan ang nagsisilbi niyang kanlungan. Sa gabi, kapag tulog na ang mga bata, uupo siya sa buhanginan at ipapaanod sa alon ang lahat ng kanyang sakit. Pero hindi nawawala. Ang alaala ni Alex, ng penthouse, at higit sa lahat, ng masasakit na salitang binitiwan nito ay parang isang multo na bumubulong sa kanya sa gitna ng gabi. Isang hapon, habang abala siya sa paghihiwa ng sibuyas, narinig niya ang boses ni Sofia. Mama, Mama, tingnan niyo po kung sino ang dumating. Pinunasan ni Ella ang kanyang mga kamay sa apron at naghanda ng isang pilit na ngiti para sa kung sino mang bisita. Ngunit nang itaas niya ang kanyang tingin, natuyo ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kutsilyong hawak niya ay bumagsak sa sahig. Sa labas ng karinderya, nakatayo siya. Si Alessandro Zamora. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon lang. Magulo ang kanyang buhok at ang kanyang mukha ay bakasang pagod. Pero ang mga mata niya ay nakatuon lang sa kanya. Ang unang pumasok sa isip ni Ella ay takot. Nandito ba siya para bawiin ang lahat? Para singilin siya? Agad siyang naghanda para sa isang laban. Pero hindi yun ang nangyari. Tito Alex! Masayang sigaw ni Sofia. Tumakbo ito at niyakap ang binti ng lalaki. Ngumiti si Alex at marahang ginulo ang buhok ng bata. Tumingin ito kay Lucas na tahimik lang na nakatayo sa isang tabi. Tumango lang si Lucas pero may bahagyang nangiti sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay ibinalik ni Alex ang tingin kay Ella. Ang mga mata niya ay puno ng isang emosyon na ngayon lang niya nakita mula rito. Pagsisisi. Ella, sabi nito, ang boses ay bahagyang paos. Pwede ba tayong mag-usap? Dinala sila ng kanilang mga paa sa dalampasigan. Ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang tanging maririnig ay ang marahang hampas ng alon at ang kanilang mga sariling paghinga. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila bago nagsalita si Alex. Wala akong karapatang humingi ng tawad, panimula niya. Hindi nakatingin kay Ella kundi sa malayong abot tanaw. Pero nandito ako para sabihin sa iyo na nagsisisi ako. Ang mga sinabi ko, iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Hindi umimik si Ella. Hinayaan niya lang itong magsalita. Naging duwag ako. Pagpapatuloy ni Alex. At sa wakas ay humarap ito sa kanya. Nakita ni Ella ang sakit sa mga mata nito. May mga sugat ang nakaraan ko, Ella. Mga sugat na hindi ko hinayaang maghilom. Nang makita kitang umiiwas, nang maramdaman kong itinatayo mo ulit ang pader sa pagitan natin,
Bumalik lahat ng takot ko. Natakot akong masaktan ulit. At sa sobrang takot ko, ako ang unang nanakit. Ikinuwento niya ang lahat. Tungkol kay Katrina. Ang panloloko nito noon. Ang pagbabalik nito ngayon. Ang masamang plano nito. Ang paninira nito sa coffee shop. Ang gulo sa lobby. Lahat. Nalaman ko ang lahat, Ella. Alam kong planado ang lahat ng ginawa niya para sirain ka, para sirain tayo. Sabi niya. At natapos na. Wala na siya. Tiniyak kong hindi na niya kayo guguluhin pa. Sa bawat salitang binitiwan ni Alex, parang isang malaking tinik ang unti-unting nabubunot mula sa dibdib ni Ella. Ang lahat ng bigat, lahat ng kahihiyan, lahat ng sakit, biglang gumaan. Hindi dahil sa sinabi ni Alex, kundi dahil sa sinseridad sa kanyang boses. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Hindi ako dapat umalis nang hindi nagpapaalam. Pabulong na sabi ni Ella. Sa wakas ay nagsalita. Pero natakot din ako, Alex. Masyado akong naging matigas. Ang pride ko. Iyon ang nagtulak sa akin na isiping kaya kong mag-isa. Ayokong maging pabigat sa'yo. Hindi ka pabigat. Mabilis na sagot ni Alex, lumapit ito sa kanya. Ikaw at ang mga anak mo. Kayo ang nagbigay ng buhay sa mundong matagal ng patay. Hinawakan ni Alex ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay niyang magaspang at may kalyo. Pero hindi ito nandidiri. Sa halip, marahan niya itong hinaplos. Hindi ako nandito para pabalikin ka bilang katiwala. Sabi niya, ang mga matay seryoso. Hindi ko kailangan ng tagapag-alaga ng bahay. Huminga ito ng malalim. Ang kailangan ko ay pamilya. Sa sandaling iyon, ang huling piraso ng pader sa puso ni Ella ay tuluyan ng gumuho. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya ng dumaloy. Mula sa di kalayuan, nakikita nilang tumatakbo papalapit sina Sofia at Lucas. Walang sabi-sabing niyakap ng mga bata si Alex. Niyakap ni Alex ang dalawa ng mahigpit. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ella si Alessandro Zamora na umiiyak. Nang kumalas ang mga bata, nanatiling nakatingin si Alex kay Ella. Dahan-dahan, lumuhod ito sa buhanginan sa harap niya. Hindi ito naglabas ng singsing. Tinitigan lang siya nito mula sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pangakong mas matimbang pa sa kahit anong diamante. Hindi ako mag-aalok ng kasal. Hindi pa. Sabi niya, ang boses ay basag sa emosyon. Dahil kailangan ko munang patunayan ang sarili ko. Hayaan mong patunayan ko sa iyo araw-araw, Ella, na karapat-dapat ako sa pamilya ninyo. POV, Elara 6 na buwan. 6 na buwan na ang lumipas simula noong hapong yon sa dalampasigan ng Batangas. Isang hapon na nagbago ng lahat. Nakatayo si Elara sa harap ng isang maliit na tindahan na may bagong pinturang karatula. Ella's Sweet Corner. Ang amoy ng bagong lutong pandesal at ensaymada ay humahalo sa simoy ng hangin. Ito ang pangarap niya. Isang maliit na pangarap na hindi niya akalaing matutupad pa. Hindi ito regalo ni Alex. Ito ay isang business loan na kinuha niya mula sa programa ng Zamora Corp para sa maliliit na negosyante. Isang paraan para tumayo siya sa sarili niyang mga paa, sa tulong, pero hindi sa limos. Mula sa salamin ng kanyang tindahan, tanaw niya ang isang bahay sa di kalayuan. Hindi ito isang penthouse. Isa itong simpleng bahay na may malawak na hardin at isang duyan na nakasabit sa isang malaking puno ng mangga. Ang tahanan nila. Nakita niya si Sofia na tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang makulay na saranggola. At sa likod nito, tumatakbo rin si Lucas. Si Lucas. Ang puso ni Ella ay napupuno ng pasasalamat sa tuwing nakikita niya itong tumatakbo ng hindi hinihingal. Matagumpay ang operasyon. Ang kanyang anak ay binigyan ng bagong pagkakataon sa buhay. Ang isang pamilyar na init ang gumapang sa kanyang likuran, kasunod ng 2 braso na yumakap sa kanyang baywang. Ipinatong ni Alex ang baba nito sa kanyang balikat.
Ang bango naman ng asawa ko. Bulong nito sa kanyang tenga. Ngumiti si Ella at sumandal dito. Hindi pa ako ang asawa mo. Malapit na, sagot ni Alex at hinalikan siya sa pisngi. Nakalimutan mo na ba? Sa isang linggo na yon. Tumingin sila pareho sa labas. Nakita nilang nadapa si Sofia at agad na lumapit si Lucas para tulungan itong tumayo. Walang iyakan. Nagtawanan lang ang dalawa at nagpatuloy sa paglalaro. Alex, pinanood ni Alex ang mga bata. Ang simpleng eksenang yon ay nagdulot sa kanya ng isang kaligayahang hindi kayang tumbasan ng kahit anong multi-million-dollar deal. Naalala niya ang araw na ibinenta niya ang penthouse. Ang kanyang real estate broker ay hindi makapaniwala. Sir, are you sure? This is your crown jewel. It's just a building. Sagot niya noon. I found a home. Ang tahanan ay hindi pala tungkol sa matataas na pader o mamahaling kasangkapan. Ang tahanan ay isang pakiramdam. Ito ang amoy ng nilulutong pagkain ni Ella. Ito ang tunog ng halakhak ni na Sofia at Lucas sa hardin. Ito ang pakiramdam ng kamay ni Ella sa loob ng kamay niya. May tumatawag sa'yo, sabi ni Ella. Itinuturo ang cellphone ni Alex na umiilaw sa ibabaw ng counter. Isang importanteng kliyente mula sa Singapore. Dati, sasagutin niya ito agad, kahit anong oras. Pero ngayon, kinuha niya ang telepono at pinatay ang tawag. Hindi ba importante yon? Tanong ni Ella. Umiling si Alex. Mas importante to. Niyakap niya ulit si Ella mula sa likuran. Mas importante kayo. Natutunan na niya ang pinagkaiba ng urgent sa important. Ang mga deal ay darating at aalis. Ang mga sandaling tulad nito, kasama ang kanyang pamilya, ay hindi na maibabalik kapag pinalampas. Nakita niya ang saranggola na lumilipad ng mataas sa asul na langit. Isang simbolo ng kalayaan. Kalayaan mula sa bilangguan ng kanyang nakaraan. Kalayaan mula sa takot na magmahal. POV, Elara and Alex. Magkahawak kamay silang lumabas ng bake shop at naglakad papunta sa hardin. Tinawag nila ang mga bata. Naupo silang apat sa ilalim ng puno ng mangga. Ang hapon ay payapa at puno ng ginintuang liwanag. Kinuwento ni Sofia ang kanyang araw sa eskwela, habang ipinagmamalaki naman ni Lucas ang kanyang bagong diskubreng galing sa pag-akyat sa puno. Nakaupo si Alex at Ella sa duyan, marahang umuugoy, ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Pinanood nila ang kanilang mga anak, ang kanilang hinaharap. Walang malalaking deklarasyon ng pag-ibig, walang mga dramatikong eksena. Tanging isang tahimik na pag-unawa, isang kapayapaang matagal nilang hinanap, at sa wakas ay natagpuan. Sumandal si Ella sa balikat ni Alex, ipinikit ang kanyang mga mata. Masaya ako, Alex. Ako rin, Ella, sagot ni Alex, at hinalikan ang tuktok ng ulo nito. Ako rin. Hinawakan niya ang kamay nito ng mahigpit. Hindi na niya ito bibitawan pa. Dahil sa wakas, pagkatapos ng mahabang paghahanap, sa gitna ng mga pagsubok at sakit, natagpuan na nila ang kanilang tahanan. Hindi sa isang penthouse sa syudad o sa isang bahay sa probinsya, kundi sa puso ng isa't isa.